unfavorable to them. Kasi parang hindi talaga gumagana yung high-low so far eh. And right now, for sure, yung Fanny will be respected or else may ibang ma-open na heroes. Hindi nga lang yung Fanny yung marerespeto, no? Pati yung Cho na rin na pinakita ni Bruce ko kanina. Dalawa sa mga pinaka-komportable at pinakamalakas na heroes ngayon sa kanya-kanyang role. Kaya naman very understandable kung bakit nga ba tinanggal ito ni Coach Ducky. And meanwhile, for the side of Fnatic Onyx, ay rerespetuhin din naman nila yung Ling na pinakita kanina ni Kyle TZ. So, Fanny, Cho, Phoveus, I think is also a possibility. Edith as well. Edith, Khalid, Khalid. So, now for FNOP, yung mga binanggit namin, Edith, Phoveus, or Mathilda, pwede. Pero kanina hindi din nila binan eh. Oo, parang hindi nga masyado nabigyan ng pansin yung Mathilda ngayon. But with both Phoveus and Mathilda open in this matchup, pwede tayo makakita ng mga classic na combo, katulad na lamang ng dalawang yon. Tatandaan natin na isa yun sa mga parang yung biglang lakas talaga kapag magkasama. Yeah. Dahil nga na-fulfill yung mga requirements in terms of yung naglalak yung Phoveus na mobility, sinasagot ito ng Mathilda. But with this Hayabusa ban, bumaba na lamang sa Julian at pati na rin Nolan ang mga viable na junglers ngayon. Yeah, and if not Julian or Nolan, I think they could go with the Phoveus, which I'm pretty sure FNOP has been expecting kasi mukhang yun yung gustong ipakita nila na si Flap ang unang nag-introduce ng Phoveus back here in the MPL Philippines Season 14. Phoveus na naka-vengeance pa siya nung pinakilala niya yung hero na to. And itong Phoveus na to ay mas proactive na kung ikukumpara sa lumang Phoveus. And when we look at that, mukhang nanakawin ang Mathilda dahil napakahirap nga talaga mag-deal. And this is it. King Kong debut. Well, hindi pa tayo sure. Baka, baka naman revitalize sa Alpha ulito. Ni Kirk. Hindi pa tayo sure. Flex pa yan. Nandito nga pala. Nung unang beses nagtapat tong dalawan to, si Kirk eh. Brings back memories talaga. Yes, because the memories bring back memories. Totoo naman. May point ka naman. Okay. Yun yung isa sa flexible options na pwedeng i-push ng Fnatic Onyx Philippines. But for now, Moskov, a comfortable hero. Pero yun na, Angela ang ilalagay ng Falcons AP Brand towards their side. Di pa nga tayo sigurado kung saan ito ilalagay. Papi, boo, di tayo sure. The mid lane Angela could be an option, pero pwede rin naman tong ilagay sa Roam. Though I would say na mas maganda ito ilagay sa Roam ngayon kasi napaka-importante ng wave clear sa mage ngayon. Edith ang pipiliin dito ng FNOP. So I think pwede silang mag-ban ng mga Valentina, Louie, Faramis para lang maipit si Few. But then again, we've been mentioning kung papaanong yung Angela na to is still flex, pwedeng pause 4, pwedeng pause 5. But in the case that they decide na gawing pause 4 to, kailangan nila ng isa pang jungler or isa pang damage dealer na Magic Base. So they can ban out a Joy if they wanted to. Hello, Hello po. Hello po, ayun, the Joy taken out Yun on na nga. this game. Mukhang assassin bans na talaga ang kanilang titignan. The Lancelot is still open, the Nolan as well. Yeah. Tingin ko Julian na lang ang ibaba nila. Para lang maubusan ng isa pang magic damage dito and hindi na ma-flex. Mapilitan na mag-pause 5 na lang yung Angela. Because if gagawin pa nilang pause 4 yung Angela at this point na wala ng magic damage, medyo kukulangin yung damage output nila. At hindi naman nagkulang ang jungler ng Fnatic Onyx Philippines. In fact, sobra-sobra pa nga kasi siya ngayon ang nangunguna sa ating liga in terms of total game MVPs with 9. That is King Kong right there, a revelation for the Sonics. That's true. King Kong definitely one of the best junglers right now in the meta. Pero ito yung medyo napapaisip ako, no? The Alice ban coming in from Fnatic Onyx. Sabihin na natin may gold laner na ang Falcons AP. Brand, ibig sabihin, nakamoy pa sila na may jungle Alice to? Yeah. Definitely hindi naman first time na kukunin yung Alice into the jungle. So, I guess isa na lang yan sa mga ways ng FNOP para ma-prevent yung mga panggulat factor. Because while magiging mahirap yung Alice, they still have an alpha to go up against it. And now na papasok na tayo sa second phase ng draft, Claude is a possibility. Nathan, yeah, still good. So now, Kelra can still opt to go for a Claude. Or even a Ruby. A Harith, still open. So, yeah. Claude, Harith, Ruby.
Ang right now dami for pang Kelra. open para kay Kelra at halos lahat ng mga nabanggit natin ay swak pa rin naman sa kanilang lineup. And that's the beauty of the Matilda and having the fighter jungler as well. Regardless kahit sinong ipili nila sa gold lane nila ngayon ay maganda ang pasok nito sa kanilang draft. Pero mukhang nag-init ang kamay ni Gold Standard. Pasok muna with a Claude back-to-back games. Claude para kay Kelra. For FCAP, Nolan, Julian, and then for few, if not Valentina, tingin ko Faramis ulit. Uy, ultimate ube yun. Yeah, parang ganun lang. Yung concept ng Florin Faramis nung season 13 na dinala ni Spider Miles, I think is also viable here in this lineup considering na lahat ng FNOP papasok, pasulong. Oo, parang ang hirap nga na sitwasyon dito for Falcons AP Bren. Kasi Alpha, Edith, Claude, a lot of AoE skills na kailangan mong alalahanin. So the X-Borg is gonna be the choice together with a Valentina na hahawakan itong si Few. So Angela is obviously gonna go into the roam position. This is a way different hero compared to what we usually see Ogwen play. And that's not a setup hero we're seeing. That is a sustain hero at isa lang ang kanyang malalagyan yan. Medyo worried ako sa check push na meron ng Falcons sa AP Brand dito. Oh! Ayan na. Ang Cecilio nagbabalik Debut! sa MPL. A Oh my debut G. pick. E tandaan natin, no, nagkaroon ng maliit na adjustment dito kay Cecilion dahil sa changes na naganap sa Clock of Destiny ay Yes. binigyan na ng mas mataas na mana growth ang Cecilion. Kaya naman ibig sabihin nito ay mas nakakapag-scale pa mas lalo ang Cecilion towards the latter parts of our game. But then my only worry in this case is that Claude sobrang takaw na sa gold. And so is sa Sicilian. Kailangan nilang intayin na mag-boost yung kanilang gold just so that makakapalag sila, which I think will be given nitong Alpha ni King Kong as well as Edith ni Kirk. Nasa Alpha ang magiging sagot ng Fnatic Onyx Philippines sa early game. Meanwhile, Falcons AP Bren has the tools to be able to take this. The question is, will we go to Game 3? Casters, pasok. Grabe naman yung araw na to, Brigida! Yes! May Cecilio na magbabalik dito sa MPL Arena. Ngayon, mas maraming may sa pagpasok sa game number 2. It's going to be the battle for Falcons CB Bren laban sa Fnatic Onyx Philippines. Oo, yung level ng saya ko ngayon, para mo nang binalik si Balmond. Mga Oo. ganong levels. Marami-rami Okay na. ako. Marami-rami na akong magagamit sa RG ko, Brigida. Yes. At Sa panigurado, pagbabalik. mamaya, yung mga mag-RG din. Oo. Di ba? Kung sakaling magiging successful ang magiging pick ng Sicilian dito ng Fnatic Onyx Philippines, Yep. it's going to be somewhat of a meta changer nga ba muli. Kasi sobrang rare natin, actually rare dito sa MPL talaga na makita natin yung Sicilian na nagbabalik on the mid. Pero as we understood na nga lang din as explained by Umi, nagkaroon ng adjustment din kasi sa CO there sa Clock of Destiny rather. Kaya medyo na-adjust din yung sa kanyang mana. Oo, mas madali na rin para sa kanya dito. Kung matatandaan ko ng kung tama ang aking pagkakatanda, parang kaya na niya agad maghalos may 200 na stacks in an average, given yung average na game time, di ba? Yung typical na parang around 15 minutes, nasa ganun na yung values. Kapag ka talagang sinulit mo, yung tipong talagang Oo. eager mong mag-seek out ng mga At stacks yung dyan. sobrang naalagaan ka rin sa linya mo, Yun hindi ba ka nagagalaw. The best case scenario, kumbaga, for a Sicilian nga, Oo. na recently nagkaroon ng adjustment, pero walang adjust dito sa kaakunatan, katapangan nila King Kong. Kung kanina iniisip natin or siguro medyo concerned tayo dun sa isa sa mga nabanggit ng ating Infinix Game Tambayan, which is yung check push capabilities and yung siguro hahanapin mo kung saan yung mga sources of crowd control for Falcons AP Bren. Parang ang nagiging response nila dun ay idaan talaga sa tapang. Sa Yung tapang. parang ibabato lang nila ng ibabato yung kanilang mga sarili kasi napakataas nga naman yung magiging damage output nila for that. Pero mapo-force out dito ang flicker mula kay Flap TZ dahil mas inunahan ng Fnatic Onyx dun sa instance na yun si Flap. Hindi na rin sa pagbato ng sarili, sa pagbato rin ng mga kalaban, Brigida, mga pwede Oo. natin makita, pero ito nga lang din ang sabayan sa Turtle. Nako, napakaraming kinakailangan isipin pero nagawa na ni Flap yung espasyong kinakailangan ng kanyang mga Dami kasama. pa, pero- sa huli, King Kong pa rin ang makakasecure doon ng ating turtle objective at mapapag-iwanan pa yata rito si Flap TZ pero mukhang maaalalayan naman siya paalis ng Yung kanyang mga mga ganong kakampi. babad, Brigida, pabor pa yung kay Super Prince kasi nakakapag-stack up na nga siya. And just imagine, nilayo na silang sobra ni Flap. Oo. Pero sabi ni King, nilalayo kayo?
tayo. Nandito na ako sa gilid eh. And secure pa nila, by the way, Yo. yung first tournament. Ito naman, it's a battle piece onto the Land of Dawn with Fnatic Onyx Super Friends Sicilian Pick. There are now a total of 76 unique heroes used ngayong MPL Philippines Season 14. Ay, ang saya. At sa week 8, day 1 pa lamang tayo. Meron pa tayong 2 araw ng week 8 at 5 araw sa playoffs. So, pwedeng madagdagan pa yan, di ba? Actually, ang interesting nun kung sa playoffs pa mismo, di ba? Magkakaroon ng major na dagdag. Sobrang interesting nun. Pero ngayon, ay interesting din yung mga kaganapan. Una ko itong nakita muli no, sa MPL tapos ginagamit din sa gold to, Brigida. Pero ngayon, Ontremed, grabe din yung punishing power niya. Yep, si Nurkling Eagle, binatuhan na ng lahat. Kaya naman wala na ang Firaga Armor para rito kay Flap TZ. And isa ito siguro sa mga magiging worries ng Falcons AP Bren na given siya yung isa sa mga pangunahing kaharap. Paano na lamang kung agad-agad tinatanggalan siya ng mga ganong resources at maging si Owen pa nga na isa sa tagat-sagip sana ay nabigyan ng ganun-ganun lamang ng Fnatic Onyx. Yung tagapagsagip siya, yung hindi nasasagip. Tapos to double kill pa si King Kong. Napakakulit na ngayon at napaka-agresibo ng Fnatic Onyx. Hinaharapan kung hinaharapan. At may ilang kang lapitan ito kahit yun yung aasahan mo sa isang X-Borg, sa isang Fovius. Exactly. Pero medyo bewildering na nakikita natin na alam ko, pag Sicilian, di ba, more mid to late. Pero ngayon, ang aga no, nagiging rotation ng Fnatic Onyx Philippines, ito na naman yung maagap na part sa kanila. Oo. And before the Uy. 5-minute mark, nakabasag pa si Kelra agad ng Torre doon sa top lane. At hindi pinauwi ni Super Prince si Fiu na nagre-recall. Gusto lang naman niya makapag-reset kasi may turtle. Gusto ko lang naman umuwi. Pero ayaw siyang awatin, ayaw siyang pauwiin. Pero ngayon walang uwian. 4 sa 4 dito sa turtle, may isang mababalag doon. At wala na namang Firaga Armor para kay Kyle TZ at siya ang unang tutumba. Ngayon naman sinasalo ng Falcons AP Bren. Lahat ng damage na nagmumula sa Fnatic Onyx. At kahit pa meron tayong nakitang hard card doon ay hindi nun kinaya yung aggression at yung pinagsama-samang damage mula sa Super Family. At hindi pa sila tapos dito, sinama pa si Fiu. Grabe! Nakita natin yan yung aggressiveness. Ito naman yung layering. Saan nanggagaling ang mga damages na yun? Di ba? Patong-patong. Ang dami na nga mga panige. Pero mapapatanong ka lang kung ikaw ang Falcon si AP Bren. Ba't ako? Ba't ako? Kasi puro bat fees yung mga nakikita natin sa mapa. At hindi na nagagawang bigyan ng Falcons AP Bren ng espasyo yung mga miyembro nila na kinakailangan pa sanang magkaroon nun para makapag-farm katulad na lamang ni Super Marco. Even Few, nakikita mo, iniipit siya ni Super Friends. Sila lang dalawa ang nagkakakitaan at nag-iipitan sa lane. Ayan na naman yung pang bubrusko niya kahit di siya si Brusco, Brigida. Pero nai-embody niya kasi yung ganong klase na karakteristik sa paglalaro. Pero isa sa tinitingnan natin muli yung paglipat ni Kelra, basag na naman Torre doon sa may bandang baba. Habang sa Falcons AB Bren, unti-unti na naman nako-compromise yung buong jungle nila. Kasi kahit si Kirk or si Brusco yung sumilip, laging may threat na baka kasi biglang may dumating na Super Prince. Baka biglang meron ding Kelra. Pero hindi na puro baka kasi nandito na pala talaga sila. And at this point ay hindi pa naman sobrang nag-i-invest sa mga anti-heal ang Fnatic Onyx. So, purong damage lang talaga, puro pagpapakunat para rito kina Kirk na nakakuha naman na rin ng Thunderbelt niya. So, hindi naman sila masyadong nagre-react dito kasi alam nga nila yung advantage na meron sila kontra sa lineup ng Falcons AP And Bren. siguro ang problema dito, yung pinaka-hard lockdown kasi naasahan natin, manggagaling kay Flapizzi. Oo. And after ng jump in ni Flapizzi, Fnatic Onyx is so confident na wala na masyadong makakahuli sila. Kasi ano bang ginagaya continuously ngayon ni Few? It's going to be the ulti ni Super Prince. At ngayon, walang mag-hold down sa kanila. Kaya sobrang laya na mga mamamanggulang dito ng Fnatic Onyx. Mostly, ano pa yun eh, parang additional sustain pa or panakas way out para rito kay Few. And to think na ang nasosolusyonan ng Fnatic Onyx at this point, yung isa pa lang sa, or ang hindi pa nasosolusyonan ng Falcons AP Bren, yung isa pa lang, yung pagpupronta. Di ba parang kaya na siyang saluhin dito ng Fnatic Onyx. Hindi pa natin nakikita yung backline blazing duet from Kelra on this Claude na magiging isa pa sa mga major problems nila kapag dumating sa puntong yun. Kasi hindi mo na nga masalo yung harap. Meron pa kayong aasahan sa likod na damage mula kay Kelra if ever na magkataon. And to be honest, parang super heavy nung naging role ngayon ni Flapizzi. Kasi nga, di ba, Angela for Owen, hindi naman natin pwedeng expect na si Owen ang haharap ng haharap. More on sa pang-save talaga siya, pang backline defense, and of course, yung heart guard nga, aasahan natin. Oo. Pero para kay Flapizzi, kasi sa kanya ngayon nasa alang-alang yung pang-soak up ng damage and to give that proper crowd control para makahuli. Kaso sila yung checkmate at mahuhuli. Hindi na nakagalaw doon si Kapitan. At ngayon ay nararamdaman mo na maski si Super Prince ay nakakapag-ipon na talaga ng damage. Moments away na lang ang Fnatic Onyx sa pagpapahaba muli nung kanilang na-establish na istorya. At si Owen hindi na rin matatagalan yung damage na ibinabato sa kanila.
nandun man yung pag-split push na ginagawa ni Super Marco. Pero look at the damage na ini-inflict sa pinaka-base pa nila. Last Insanity is there. Just clearing up the last of the wave or blitz na minion may dadala-dala ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ano na naman yung ginagawa ni King Kong? Habang busy kayo dyan, dito muna ako sa Lord. May idea ang Falcons EP rin dito pero paniguradong hindi naman na Hindi na muna. pupuntahan ni Super Marco yan na mabilisang check at silip sa kasalukuyang sitwasyon ng labang ito ay talagang ramdam yung kalamangang taglay. 0 to 8 yung kill score natin pero even in terms of gold, halos doble yung hawak-hawak ni King Kong kumpara dito kay Kyle TC and Yeah. that speaks volumes na agad para sa ibang mga miyembro ng Falcons AP Brain. And their action speaks louder than their words ngayon. Sobrang confident ngayon ng Fnatic Onyx Philippines sa ubabante ng ganyan, mag-recall ng ganyan. Available pa yan, by the way. Pero sa ngayon, andyan ang Kidlat, andyan ang mga world champion. Oh. Mamarch ang unang lord na dala-dala nila. Gusto nilang bumasag muna ng mga tore. Last Insanity, ikinasada agad, kinakailangang maklear etong Lord. Nakasama ng Fnatic Onyx Philippines, level 1 pa lamang ito. Pero buhay na buhay pa din para sa kanilang kupunan. At gusto nilang sulitin. Super Prince. Mas yung ibang mga tore. Mukhang uubusin na nila Athena. Grabe, ayaw na lang ni Super Prince maging prinsipe. Gusto niya na maging Super King. Kasi ngayon, naghahari na naman ang Fnatic Onyx Philippines. Aray! Tuloy-tuloy ang pag-abante. May isa na namang mabibitos. Hindi na kinaya doon ni Owen muli. Isa na namang Last Insanity para lang i-clear yung wave. Pero hanggang saan ito dadalhin ang Falcons AP Friend? Dahil kumakatok na ang Fnatic Onyx sa base ng mga bees. At mukhang may susulat na naman ang historya para sa kupunang ito. Fnatic Onyx Philippines remains undefeated! The undefeated Kings ngayon sa regular season ng MPL Philippines is still alive and secures the sweep